Senator Risa Hontiveros, pogo pa lang ho yan mga bossing, eh eto, oh, isa pa din ho ito, naku! Sabi ko nga ho sa inyo eh, habang bumubuka ang kanilang bibig, eh palalim ng palalim ang nagiging problema po nila, mga kababayan. Kala ko nung una, nung narinig ko po ang dating Pangulong Duterte, una sabi niya sa ICC, eh sige, kung sino ka man na papasok sa Pilipinas, ise-serve sa'kin yung warrant of arrest, ipakain ko sa iyo 'yan. 'No, yun po yung mga sinabi nila, eh, katagang sinabi ng dating pangulo, eh, "Pakain ko 'yan or ibeng-beng kita." Dum, boom, gano'n. Eh, siyempre kakabahan po yun kung sino man ang magse-serve ng warrant of arrest na yun. Hihingi ho ng tulong 'yan sa ating mga kapulisan. Ang ating mga kapulisan 'pag nakita yung sinabi ng dating pangulo, naku, palaban si Duterte. Eh, magpadala ka ng napakadaming special action force baka madaming makakatulong ito. Oh, 'di ho ba? Tapos ang reply nila, sasabihin ng mga DDS, "Isa lang yung aarestuhin niyo, si Digong lang, tapos tantambak yung pinadala ninyo." Oh, matanda pa 'yan, biglang huhugot na ng mga pa-victim card na 'yan. So, 'yan 'no, bukod pa po sa mga West Philippine Sea et cetera na mga naging problema po nung kanilang panunungkulan, eto, habang binubuka po ang bibig ng dating pangulo, eh, mukhang madadagdagan pa po yung mga problema niya na posibleng kasong kaharapin ho. Sabi niya dito, "Alam ko kung nasa si pastor, pero secret lang, hindi sasabihin," mga kababayan. O, 'di ba? Nasabi ko nga ho sa inyo nung kanino ba yun? Kaninang umaga na live natin, eh, hinalughog namin, parang papasok doon sa harboring a fugitive, mga bossing. Kumbaga, tinutulungan mo na makapagtago, alam mo na, pero ayaw mo pang sabihin. O, pagtulong pa din ho yun, mga kababayan. Samantalang banat ng banat itong dating Pangulo sa ating presidente ngayon na ano sinasabi? "Magtrabaho ka bongbong kasi bayad ka namin. Bayad ng buwis namin." Pero siya ayaw tumulong. Ayaw tumulong na makuha, madampot 'no, itong si Kibuloy ho, mga kababayan. Na alam naman niya sa sarili niya, merong mga nagrereklamong tao na sila daw po ay naargabyado ni Kibuloy. So eto si Senadora Risa Hontiveros po, nagsalita na din. A former president na abogado, parinig yun, tagos dapat yun sa mga kakampi at kay dating Pangulong Duterte. Tagos dapat sa kanila yun, abogado kayo, tapos alam mong bawal yung pagtatago, alam mong bawal yung hindi pagturo doon sa isang pugante na pinaghahanap ng alagad ng batas, pinaghahanap ng batas tapos sasabihin mo secret lang? Oh, abogado ka pa niyan, A former president na abogado tapos tinatago mo si Kibuloy. That's some kind of complicity, it seems. Sabi ni Reb, nag-uulyanin na si Digong, wala na sa ayos o dati talagang wala na sa ayos. Mohamed Iqbal, shoutout sa iyo sir, nandiyan ka pala. Sasabihin na naman ni Digong, joke lang yun. Tulad ng pag-jet ski niya. Katulad din no, mga kababayan, nung sinasabi niya, paniwalaan nyo si Inday Sara, eh, pag pinaniwalaan nyo, eh, jamming kayo niyan. Sabi ko, anong salita yun? Parang salitang ano yun parang salita ng, alam niyo, tara, jamming tayo. yung mga ganun ho. Siya mismo ang bumara kay VP Sara. Nagmukha ho tuloy sinungaling ang ating Vice Presidente. Ako naniniwala din ako siguro katandaan na din, nag-uulyanin na din ho ito, mga kababayan. Hindi niya namamalayan yung kanyang mga sinasabi tapos dahil nga po madaming fans si dating Pangulong Duterte sa DDS, o sige, kahit hindi na kaya ng dating Pangulo, patakbuhin natin ng Senado yan. Ipilit natin.
Yan ang pagsesenadorin natin ngayon. Iba-iba ho ang kanyang sinasabi. Oh, mapagtatawanan ho yan mga bossing. Sinasabi ko sa inyo. Tas magagalit na naman kayo. Mapagtatawanan ho yan sa Senado pagka ganyan. Para tayo nilalaro na lang eh. Tapos sasabihin ng mga DDS, ba't yung pinagtatawanan ng dating Pangulong Duterte, ganito, ganyan. Eh, iniluklok nyo, tapos, kapag ka mali-mali na, paiba-iba na sinabi eh. Gagalit kayo. Di ho ba? Erwin, grupo, shoutout sa iyo. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Baka nga ang naiisip ko, mga kababayan, grupo din po nila Senator Risa Ontiveros ang magsampa ng kaso kung sakali na pumasok talaga ang dating Pangulo sa harboring a fugitive, mga bossing. Pagtatago kay Kibuloy. Nasaan ka na kasi, Kibuloy? Ikaw ang magpapahamak kay dating Pangulong Duterte. Bakit? Eh, pinagmumukha mo mahina ang batas dito sa Pilipinas dahil sa pagtatago mo. So diyan, kukonekta. Hindi po bang parang, kailangan na yata namin makapasok talaga dahil si Kibuloy pa lang, eh, wala na, hindi na kaya ng Pilipinas eh. Oh, eto pa kayang si Duterte. So, yun po ang iisipin, mga bossing. Magkakabulagaan ngayon. Bulaga. Paggising nila, oh, nasa harap na pala nila yung nasa harap na nila yung warrant of arrest, mga kababayan. Oh, bulaga. Hindi pwedeng hindi pwedeng tawag dito? Bigyan ng schedule. Oh, ganitong araw, huhulihin ka na namin ha. Dapat naka-ready ka na. Dapat naka-polo, nakabarong ka, o naka-slacks ka. Hindi pwedeng ganon. Magtatago ho yung mga yan. Talagang gulatan ho talaga ang mangyayari doon. Kaya dapat, lagi ho silang alerto, mga bossing. Sabi ni Ants Tubera, Sir Mark Ramos, and to everyone, hello, watching from Qatar. Wala na yung mga Duterte. Kahit si Kibuloy, na lang hanapin nila. Anyway, mga kababayan, dumako ho tayo sa susunod nating topic. Ano ba yung susunod nating topic dito na sinulat nila? Sana yun? Eto na. Si Aguirre na ito eh. Si Aguirre. Oh. Saan ba yan? Sandali paatras. Okay. Oh. Oh. Ito na nga po. Taran!